Ilang linggo bago ang APEC Economic Leaders Meeting sa bansa, handang-handa na umano ang kapulisan at militar upang mapanatili ang seguridad ng mga delegado. Alamin natin kung ano-ano ang mga hakbang na kanilang ipatutupad mula sa ulat ni Waywaya Macalma. Halos 2 linggo na lang at darating na sa bansa ang 21 lider ng mga bansang kasapi sa Asia-Pacific Economic o APEC. Ang pulis at militar ay handa na para mapanatiling maayos, mapayapa at ligtas ang bawat miyembro. Siniguro ng 2 security force ng gobyerno na wala silang namomonitor na banta sa seguridad. Ngunit mahigpit na babantayan ng mga terror group sa bansa, lalo na ang mga nasa bahagi ng Mindanao. Base sa huling intelligence report ay wala silang namomonitor na anumang pagkilos sa mga terorista na patungo rito sa Metro Manila. Gayunman, hindi magdadalawang isip ang militar na iimplementa ang batas kahit sa mga rallyista, ayon kay Colonel Vic Tomas. If they have the rallies and they have designated areas, we are part of, especially yung lead agency, to protect them. Now, if they violate, papasok na po ang batas. So, dispersal is an option, sir? It's maximum tolerance. I think you are aware of that. Nilinaw ng PNP na hindi sila ang naatasang magbigay ng permit para sa mga rallyista. Ngunit may binigay na lugar para pagdausan ang kanilang kilos protesta. Aminado ang militar at pulis na mas di hamak na malaki ang kanilang responsibilidad ngayon kumpara sa pagbibigay proteksyon sa Santo Papa. We will do our best to ensure that the APEC will be safe and peaceful. Kaya nga ginagawa ang dapat nating gawin. Yung standard mo is kung pwede mo pang itaas. Because kung yung preparedness natin, yung experience natin doon, kung i-upgrade pa natin, then we will do that to ensure that the APEC meeting really will be peaceful. Ang bottom line palagi dito is our country is at stake. Yun ang aming panuntunan doon. Kumbaga yun ang benchmark that the Philippines is in the center of the world by this time. Kabilang sa pinaghahandaan ng pulisya ay ang pagdagdag ng mga CCTV cameras sa Metro Manila na malapit sa pagdating APEC meeting. Siniguro ng PNP Communication and Electronic Service na high-tech ang kanilang inilagay na CCTV at maging ang kanilang communication devices. Nakausap na nila ang mga telecom companies oras na magkaroon ng aberya at sa mga may balak i-jam ang kanilang communication lines. Oras naman na mawalan sila ng kuryente ay mayroon silang contingency plan. Ito ay ang paglalagay ng mga solar panels. We will do our best na not to hamper po yung operations po natin for that activity. And of course, we will make yung coordination po with the telcos and as well as po yung other users po para po hindi po ma-jam po yung ginagamit po natin. Kaya naman, pakiusap ngayon ng AFP at PNP sa publiko ay ang kanilang kooperasyon na sumunod sa mga otoridad dahil nakataya ang reputasyon ng ating bansa at ang mga makapangyarihang lider ng mga bansa ay nakatakdang dumalo para sa taunang APEC meeting. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Waywaya Macalma.